Yan ako pagawa sa ito. Ayun. Wala. Sabi ka mula ng lupa sila, YouTube ba ng lupa? Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang enjoyment lang po. Ay kahapon nagbasa ko ng comment mga kaibigan, ay nabasa ko yung comment ng ating kaibigan na si Putsulo Katura. Shout out pala itong si Pedrito de los Santos. Itong kaibigan natin na si Putsulo Katura, sabi niya sa akin na igawan daw ng content. Hindi ko na ginawa, na sinigot na lang kita dito, Putsulo, kasi ito namang anong tawag dito sa yung bait nila, yung tuka nila, pag mabali yung diyan mga kaibigan, yung sa ibabaw, may hirapan silang kumain po. Mayroon akong manok diyan mga kaibigan na yung kalahati talaga nabali po. Wala talaga akong magawa mga kaibigan, ay talagang sinubukan ko na lang po. Kasi hindi talaga makakain, kaibigan. Alangan naman kung anuhin mo, dugtungin mo, anuhan mo ng epoxy. Hindi naman pwede yun, kaibigan. Kasi pag nadugtong mo yun, hindi tutubo yun. Kasi yung mga tuka nila, kaibigan, ay tutubo, kusang tutubo yun. Ilang beses na akong nanuhan yan, kaibigan. Talagang sinubukan ko po. Siguro mga isang buwan kalahati, mga kaibigan, tumubo. Pero matagal-tagal pa, mga kaibigan. Hindi talaga sila makatuka kasi hindi ho magsayad yung nila, yung dalawang tuka po. Kaya yung isa ko namang manok, yung dito sa ilalim, para sila mga kaibigan, pinutulan ko dito para magpantay po, makakain yung manok. Problema ho yan ganyan. Kadalasan dyan mga kaibigan, mangyari yan pag isabong mo, tamaan yung nila dito, tuka, mabali. At saka yung isa naman kong manok, dito rin ang pinakamahirap dyan mga kaibigan, kung dito sa ibabaw po, yung mabalian. Kasi hindi talaga magpantay, hindi talaga sila makakain po. Pira lang siguro kung mabali, kung konti lang nabali, kung medyo kalahati po, mahirapan talagang subuan mo yun mga kaibigan. Na-try ko yan dati mga kaibigan, na nabali yung talagang sinubuan ko po, mga isang buwan kalahati siguro yun mga kaibigan. Patagal-tagal, kaya nung medyo tumubo na ng konti, pinutulan ko dito sa ilalim para makadakma siya ng yung pagkain mga kaibigan, yung pellets. Kasi sa mga ganyan mga kaibigan, ang ang ipakain mo yung basa na pellets po para medyo nila makakuha. Pag hindi talaga sila mga kaibigan, hindi talaga magamit yung tuka nila, talagang subuan mo talaga yun ang mahirap dyan mga kaibigan. Kaya kung sa ilaliman, medyo sa ilalim, putulan mo yung ibabaw para magpantay po, para makakain ng manok. Pero pag medyo malaki-laki ang mabali mga kaibigan, problema po yan mga kaibigan. Kawawa yung manok po. Kaya yung sa akin, sinubuan ko na lang. Yun lang ang may sabi ko dyan, Putsulo. Yun lang ang experience ko dyan. Kung anuhan naman natin ng epoxy yun, baka hindi makatubo po. Siguro makatubo naman, pero baka matagalan kasi natapalan mo ng epoxy. Kaya gawin dyan ay subukan mo na lang, hintayin mo na lang makatubo po. Yun lang. Salamat sa tanong na ganong klase, kasi napaka yan. Kung baguhan ka, ay talagang ka dyan, mahirapan kang hanapan ng solusyon yan. Ang pinaka magandang gawin dyan, putulan mo yung isa para magpantay sila sa dulo po. Yun lang po. Ang itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay ito ho ang
kalimitan na tayo ay di natin nalalaman, lalo na pagbaguhan ka, isalang mo na kaagad yung yung manok mo sa isang conditioning na hindi mo ito pinagtuunan ng pansin po. Kasi itong manok, mga kaibigan, lalo na pag hindi mo siya binantayan o inobserbahan ng sakto po, di mo alam, nagkondisyon ka, may halak pala. Kasi yung halak, mga kaibigan, ang iba dyan, hindi mo masyado malaman eh. Malaman mo lang yan pag, lalo na pag hindi masyado klaro yung pagkahalak po, na pag anuhan mo dun sa likuran nila, parang may tunog, mga kaibigan. O ganun. Yung iba naman, hindi masyado grabe, pero may tunog talaga. Ano yun, mga kaibigan? Talagang dyan sa manok. Kasi pag drug fight niyan, hindi makahinga ang manok dyan, mga kaibigan. Kasi yan parang namumplima sa ilalim siguro kung At saka pag makalabas mo yan, maging sit-on yan. Kaya bago tayo magkondisyon, mga kaibigan, ay muna natin for 1 week. Painumin mo ng Doxylac po. At saka Paris ng Pyrestat for 7 days. Pakainin mo ng umaga. Tapos pagka 10 o'clock, painumin mo ng Doxylac po. Yun ang pinaka-epektibo, mga kaibigan. Kahit sa mga sipon, napaka-epektibo po yung Doxylac, mga kaibigan. Kahit hindi mo ikulong sa kulungan po. Doon lang sa cold area lang nila. Ang iba, pag medyo grabe yung sipon, diba, ikulong natin yung Doxylac, mga kaibigan. Napaka, po, sa lahat ng gamot, yan ang pinaka-bilib. Lalo na pagbaguhan ka, pag pinakinggan mo to, at saka gawin mo, kung may mga manok, may sipon, yung stag na, yung cord na, nasa cord na, pwede mo nang hindi, yun, mga kaibigan, hindi mo ikulong, nasa cord area mo lang. Painumin mo sila pagkatapos kumain, mga 10 o'clock, para medyo mawala-wala na yung pagkain nila. 10 o'clock, painom mo yan. For 7 days, mga kaibigan, talagang mawala yung sipon at saka halak po. Tapos paliguan mo, tapos hindi na bumalik yun, hindi katulad ng painumin mo ng ibang gamot dyan. Mawala nga, pero kinabukasan, pag painumin mo ng tubig yan, talagang bumabalik po. Kaya napaka-importante po, mga kaibigan, pag magsalang tayo sa mga manok natin na i-kondisyon po, mo yan, i-kondisyon mo isang manok. Talagang bago mo i-kondisyon yan, anuhan mo muna, painumin mo muna ng Doxylac for 7 days po. Doxylac, Pyrestat, Paris yun, mga kaibigan. Tayo naman dito hindi nag-commercialize dyan. Kung ano man yung product na yan, kung anong kumpanya ba yan. Sa atin ay talagang nag-fit lang po sa ating mga manok po. Kaya bago natin isalang sa conditioning, mga kaibigan, ay muna natin ng for 7 days, painumin mo ng Doxylac sa Pyrestat. Napakasimple lang po paggawa nito, mga kaibigan. Umaga, pakainin mo. Pag 10 o'clock, painumin mo ng Doxylac. Yun lang. Ang tubig niya, Pyrestat, magtaka ka, mga kaibigan, mawala yung yung halak. Kasi dati, lalo na pagbaguhan ka, problema yung halak, mga kaibigan, kung paano gawin. Kaya painumin mo yan yung para sa sipon ko. Talagang hindi matanggal, mga kaibigan. Yun ang lalo na pagbaguhan ka, malilito ka po kung ano pa talagang dapat yung iba sabihin, yung para sa sipon na talagang hindi matanggal po yun, mga kaibigan. Pero pag Doxylac na ang pag Doxylac na ang ibigay mo po for 7 days, talagang sipon, halak, mawala talaga yun. Yung iba naman dyan, mga kaibigan, lalo na yung mga eksperto ang ginagawa nila dyan ay yung declogging po, yung ng Bactidol, linisin dito sa ilalim at saka dito sa mga nila, ilagid nila, saka dito bago nila isalang sa conditioning. Pero yun talagang Doxylac, mga kaibigan, ay talagang mawala po. Okay naman yung declogging kasi ginagamit yun ng mga eksperto, pero sa akin, mga kaibigan, bago ako magsalang ng kung ano mang conditioning ang gawin nyo, ay for 7 days, mo naman ng Doxylac, mga kaibigan, for 7 days para mawala mo yun. Kung hindi mo yan mabantayan, yung medyo tunog na nasa ilalim ng katawan ng manok po, ay painumin mo ng Doxylac for 7 days, mga kaibigan, para maganda po ang daloy ng 21 days conditioning nyo, o kung ano man yung gawin yung conditioning sa yung manok, ay maganda talaga yung, mga kaibigan, para kung maabot man yun sa basaan, ay talagang hindi miligro yung manok natin, mga kaibigan. Yan lang po, yan lang ang masabi dyan. Itong sa atin ay yung ginagawa lang natin. Kung mali man ito, pwede rin hindi sundin, pwede rin sundin, depende na lang sa inyo po. Kaya good morning sa ating lahat, mga kaibigan.